Hello guys, magandang araw sa inyo. So nagbabalik ulit ako dito sa Vermosa, Imus, Cavite. So for this video naman po, balik tayo sa bike check video. Siguro mga dalawang linggo na ako dito kapag bike check. So wakas nakapag bike check na ulit ako. So ito yung iba bike check natin. Yan, ang poging-pogi na rigid MTB ni Idol Sir Villanesa. Sa mga nakakatanda pa, no, na video ko na to dati doon sa bike Imus, Cavite. Pero ang nangyari no, nagpalit siya ng rim set from MTB rim set to road bike. Yan yung pinalitan niya, no. Mamaya kumustahin natin kung ano nangyari na dito kasi dati kasi may issue dun sa true axle na ginawa ng parang ni Jello. Mamaya i-follow up natin. Then ito na, full in-depth bike check na ngayon nitong kanyang rigid MTB. So mag-start na tayo, no. Yan, so Idol Sir, before tayo mag-start kuya, magtatanong lang muna ako, no. Since nung na-interview po namin kayo nung nasa shop kayo, ano na nangyari dito sa bike ninyo? Saan nyo na po ito naibiyahe? Umakyat ako ng Puerto Azul. Tapos napansin ko mas gumaan siya, mas hindi na siya mabigat ipadjak. Kasi yung rim ko nun, yung pang MTB medyo Mabigat. hindi naman mabigat pero hindi ako komportable eh. Ganun na rin, medyo mabigat. So ito, kunti lang ang spokes. So mas magaan siya Yung kasi ito 24-24, no? Yung 32 yata, yung 32 holes. Yung sa Sagmit Brooklyn, yan. Yan. So balita ko, sabi niyo kanina ang asawa niyo na yung gumagamit nito. Kasi bumili ako ng isa para sabay kami mag-bike. Bali, ano yung binili niyo? Elves. Elves. Nandor Pro. MTB rin yun, di ba? MTB rin, Elves Nandor Pro. Pag may time kayo, i-bike check din natin yun. Yan, so napansin ko lang, bukod dito sa rim set, may mga ibang nagbago na dito. Ito napansin ko, nagbago na to, no? Itong niya. Yung saddle at saka yung seat post, no? Seat post kasi dati yung yung parang bilog lang. Yung bilog lang, no? Hindi na pang aero na 3D. Aero na, no? Sa Shopee lang. Yan. Bukod dun sa, ayan. Ito lang yung no? Parang ito yung nagbago eh. Yun nga, no? Ito nga yung general background sa kanyang rigid MTB ngayon, no? So mag-start mo tayo sa kanyang XC Hartel mountain bike frame. Yan, Sagmit. Yan, Sagmit Evolution SL na XC Hartel mountain bike frame. Mukhang carbon eh. Carbon to? Carbon po. Ayan, carbon fiber. Yan, carbon fiber. Ito yung may compartment sa loob, di ba? Opo, yan yung version nila nung January nilabas. New version. Tapos, may version na sila ngayon na yung walang ganito pa rin pero walang compartment. Wala nang compartment. So ito may compartment, no? Ito may compartment. Yan, para hindi na kailangan ng unwari saddle bag, no? Diyan ko nilalagay. Diyan nilalagay yung mga tools, no? Yan, very very clever design. Yan. Carbon fiber nga to. 29er, no? 29. 15 small. Small. Yan, yun ang nakalagay. Size 15 or size small. Then, ano to? Straight? Straight head tube pero katulad sa Mountain Peak na internal, no? Malaki na yung diameter na to. Yan. Then, full internal cable routing nga, no? Yan. Then, ano to? Pang press fit. Press fit na bottom bracket, ano? Yan, pang press fit na bottom bracket shell. Pang 31.6, no? Millimeter diameter na seat post. Yan, true axle and drop out. Then, ang disc brake caliper mount naman yan ay post mount. Yung bumili ba kayo ng ganitong frame kasama na yung port? Hindi pa. Separate sold. Separate. Separate. Naka-airport pa ako nun eh. Okay. Yung Sagmit Evolution rin. Tapos pinalitan ko na ganito. Na Sagmit na Rigid. Sagmit na MTB rigid part na carbon fiber na kahubog na Kotseblo, no, na MTB, no. Yan, carbon fiber din to. Then ano to, 27.5 o 29er? 27.5. Ito naman 27.5 na suspension corrected kasi mahaba, no. Kaya yan, laki ng clearance dun sa CST Paxter na 29 by 1.95 kuno na undersize. Yan, tapered naman yung head tube, yung steerer tube, no. Tapered yung steerer tube, true axle and drop out, then ang disc brake caliper mount naman yan ay post mount. So next naman sa kanyang cockpit, ano pa yung aluminum cockpit niya? Pops Pro 3. Yeah, Pops Pro. Carbon din to. Carbon din pala to. Okay. Pops Pro 3. Carbon fiber MTB handlebar, 31.8mm diameter, straight na may konting back sweep. Mga ilang 700 to? 740? Tingin ko. Malapad to eh. 740. Ayun nga, 740, no. Yan, magaling pala ako manghula, no. 740. Yan, 740mm ang lapad. Yan. Then yung grips niya sear. Sear. Yan, sear na handlebar grips. Then yung kanyang stem, yan, sear
03 na aluminum, no. 100 mm ang haba, negative 25. 25. Yan, negative 25 degree ang angle, pero kung iano natin medyo pantay, no, kasi mahaba kasi yung rigid fork. Yan, kaya pag ito sa negative 25 parang pantay lang, no, pag na-install na. Angit na pag Nakaangat na, no, pang tito, no. Aray ko, tito rin ako. Tito bikers na rin ako, no. Then yung taper, ano pala, integrated headset, stock ng Sagmit, no. Yan, seal bearing syempre. Then yan, may tagusan dito, no, para katulad sa Mountain Peak Everest na 2026. Internal cable. Next naman yung kanyang siklam, stock ba to ng Sagmit? Stock pa niya yan. Na 34.9 mm ang diameter, aluminum, then Allen bolt type. Yan, sumasakit na yung likod ko. Trick araw. Next naman yung kanyang seat post, yan 3T na carbon fiber. 400 po ba ito? O 350? 350. Yan, 350 mm ang haba, 31.6 mm ang taba. Setback na may dual ball clamping system. Yan, na-trigger ako sa mukhang 3D, no. Parang honeycomb yan siya, honeycomb. Kulang na lang yung mga larvies, no. O kaya honey, no. Honeycomb. Ano ba yung tangke pala to. Ayan, tangke. Yan, may butas sa gitna. Yan, malambot, no. Lambot pala. Lambot yan. Lambot pala. Gulat ako. Akala ko medyo matigas. Tapos nagpe-flex, no. Steel railings. Review na to. Comfort ba? Super comfort. Super comfortable daw, sabi niya, no, dito sa kanyang tangke na 3D printed saddle. Next naman sa kanyang drivetrain, yan, pambansang drivetrain ulit ito, 1x, so wala kayong makikita na front shifter, front trailer, tsaka extra chainrings yung kanyang shifter. Yan, Shimano Diore M6100 na 12 speed. Hingal ako sa ensayo kanina. Then next naman yung kanyang direct mount na crank, yan, Sagmit Revelator 3.0 na Halotech, syempre. 165 o 170? 170. Yan, 170 mm ang crank arm. Yung bottom bracket ito, press fit na bottom bracket, no. Yung kanyang chainring, yan, kamukha ng sa akin dati, no. 42T na gold disc na direct mount. Yan, magaan yan, eh. Then, yung kanyang flat pedal sa Ragusa. Yung chain ito, Shimano Shimano M6100, 12 speed. 12 speed. Then ito, since na hindi to microspline, kaya ito conventional na MTB cassette sprocket na Sagmit to, no. Sagmit Evo. Ayun yung Sagmit Evo, 1150. 1151. 51. Ayun nga, yan 51 nga, no. 1151 na Sagmit Evo. Na 12 speed MTB cassette, then yung kanyang RD naman Shimano Diore M6100 na 12 speed. Yan, so ito nga yung sa drivetrain setup na kanyang poging rigid MTB. Next naman sa kanyang yung wheelset, no, ito yung kanyang gulong, ito yung CST Fox Trail na baliw ang mga bata sa TikTok dahil daw napakagaan dahil kasi nga undersize. Yan nga, ang claim nito 29 by 1.95. Yan, gusto ko rin sana mag-testing ito, eh, kasi wala pa akong budget. Naintriga ako net dito, eh, no. Yan, foldable and tubeless ready po, no. Foldable. Then ito naman kanyang rims, ito yung sa shop namin na binili niya, no, LDCNC. Yan, LDCNC na aluminum double wall, 24 holes. Ang depth nito 38 mm ang lalim, no. Then yung spokes and nipples stock ng LDCNC din yung hubs, 6 poles cassette type ang free body, seal bearings. I-check natin yung gulong na tunog pala, kuya, pag naka free wheel. Paikotin natin. Pero pili ko pares din na sa akin kasi pares tayo ng wheelset. Yan, sakto lang. Goods na goods ang tunog. Ayan yung tunog ng LDCNC road bike hubs. Kapag naka free wheel, yan, sakto lang yan. Ayoko lang ng speed 1 sniper, nakakabingi. Ngayon masyado. Nakakabingi speed 1 sniper, eh. Last na lang sa kanyang brake set. Ano to po ito? MT200? Yan, 200. Yan, pambansang brake set pala to, Shimano MT200 hydraulic brakes and dual piston. So last na lang sa kanyang rotors. Ano pala yung brand ng rotors yung kuya? Stock pa kasi yan, eh. Yung pagbili. Stock. Na Tingnan natin yung brand. Paikutin natin, baka may makita ako. Yun nga, Sagmit, no. Sagmit na 100 yan SM, hindi ko mabasa. SM30 pagkabasa ko. Yan, 160 mm ang diameter, harap tsaka likuran.
Pares na fixed 6 type, volts. 6 volts no, fixed type and volt type disc brake rotors. Ano ba yung timbang po niya dito? Huling timbang niya dito? Nasa 10.2 10.2 kilograms. Halos pares ng ano, pares lang sa akin no. Ay, magana rin. Kaya naging 10 yan. Malaki kasi yung sprocket no. No, sa likod. Pero ano yan, panalo yan sa ahon no. Panalo. Hindi na rin makaabot sa dito. Hindi na rin ako maabot. Saan nyo ba na-ahon yung ano, yung bike niyo? Yung pinaka ano, sampalok lang ba? O sungay na ahon niyo na? Hindi pa. Hindi ako Try nyo sa sungay. Balang araw sabay tayo kasi hirap din ako sa ahon. Ipapalit ako yung bitin na bitin yung sprocket. 1 by pa naman yan. Gagawin kong 2 by yan. Ano ulit ito? 10.2 kg no? Yan, itong kanyang Sagmit Evolution SL na poging-pogi na rigid MTB ni Idol. Yan ni Kuya no? Yan, so that's it for this video. So kung meron kayo tanong regarding dito sa kanya poging rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So Kuya, mag-shoutout po kayo. Shoutout nga pala sa mga team biyaheros. Kita-kits sa sunod sa pagbaba nyo. Ayun, so sila Kuya. Shout out sa lahat ng mga bikers. Si Kuya. Shout out. Yan, so salamat Kuya. Thank you. Ulong ng langit, meron na ako na i-bike check. Yan guys, Yung Nandor Pro ko naman, Elves Nandor. Else naman sunod no? Yan guys, isa pa lang yata yung na-bike check kung na ano eh, yung nag-lapse dito rin sa Vermosa. Lagi ka naman Si Kuya Jun no, si Kuya Jun na mekaniko yun sa race bike shop yun, yun ang alam kong na ano eh, first ko na bike check ng Elves Nandor. Hopefully sa inyo rin may bike check ko rin yung Elves Nandor niya no. Yan guys, maraming salamat sa inyong panonood and don't forget to subscribe yung aking YouTube channel, pag-click na lang yung notification button para Subscribe! para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo. Rise up po sa inyo.